Uy, putang ina. Ay mga katingin, so ito yung ating comparison and review of the Kawasaki H2 Carbon 2023 and 2015 the OG Kawasaki H2. Ito kasi yung pinakaunang H2 na nilabas. So year 2015, quick walk around and comparison kung ano ba talaga yung differences nila and kung ano yung mga dinagdag dito sa 2023. So unahin natin sa kanyang instrument panel. Itong 2015, meron pa siyang monochrome LCD and nakakatawa yung kanyang RPM mo. Kapag umaangat, doon mo na nakikita yung numbers niya. Kung saan tumuturo yung needle. So analog tachometer and monochrome LCD display na medyo mahirap makita kapag naka-video sa GoPro. Pero ito yung OG, kaya yung H2R, ganito pa rin ang itsura ng panel niya. Well, dito naman sa 2023, kita nyo naman, same analog tachometer pero naka-expose na yung mga numbers ng kanyang RPM. Unlike doon sa 2015, kung saan tumuturo yung needle, doon lumalabas. So mas maganda yun Para sa akin, mas napaka-high-tech nung dating nun, sobrang kakaiba. Same yung panel niya, reminds me of the Kawasaki Versys SE. Yung previously nagkaroon tayo. So, yung mga features nila halos kay Versys SE, same din naman dito. May 6-axis IMU, electronic brake control, quick shifter, up and down. So, yun yung wala kay 2015, yung auto blip. So, puro upshift lang siya. Nirelease tong H2 Carbon, I think, 2020. Year 2020. So hanggang ngayon, ganun pa rin naman, wala naman silang binago. Sa brakes, parehas sila naka-Brembo. Same naman naka-Brembo. Pero yung Brembo caliper nila, meron din pinagkaiba. Mas mataas na yung model nitong kay H2 Carbon. Kita nyo dito, may butas dito. So parang ito yung Brembo Style Lima caliper. Same siya sa mga Panigale B4S. While dito, walang butas yung Brembo niya. Parang ito yata yung M50 na Brembo. Brakes, lamang si H2 Carbon. I-compare din natin kung worth it ba yung dinagdag nila na presyo dito sa H2 Carbon. Kasi nung nilabas tong 2015, 1.5M. While ngayon, nadagdagan na naging 1.855 na. So that's 355k ang additional. So first, nabago yung instrument panel, naging LCD. Nagkaroon ng auto blip. Na-upgrade ng Style Lima, Brembo yung front brakes. Yung physical niya, itong head cowling niya, naging carbon fiber na. Ito, accessories na to guys, H2R Carbon, pares to naka-accessories na. H2R Carbon winglets, kasama to. Lower winglets. And naka-all-in suspension na itong H2 Carbon, fully adjustable na yan guys. While itong 2015, adjustable din siya pero KYB lang siya. Pero hindi pa siya fully adjustable. Preload lang to, tsaka ito. Compression yata to. Pares naman sila naka-steel braided lines. Everything else pares na. Single-sided swing arm, yung mugs, pati yung engine. Pero isang notable difference nila, itong 2015 mas malakas, mas wild yung engine kasi wala pang Euro emission restrictions that time. Kaya mas wild para sa akin. Sobrang responsive ng throttle. Unlike dito, 2023 to 2020 na H2 Carbon, mas bumait na yung makina niya, mas behave na. Unlike dito, mas bumubuhos yung power. Pero mas friendly, mas manageable yung throttle nito. Hindi siya bumibigla ng power. Paint job nila, glossy. Glossy yung 2015, while matte naman ang paint ni H2 Carbon. So yun lang overall. Overall maganda pa itong 2015 pero yung additional na 355k para sa H2 Carbon, worth it din naman dahil maraming nabago. Maraming updates, lalo-lalo na sa mga parts niya, sa mga braking system and suspension. So overall, parehas naman silang maganda para sa akin. Parehas silang may sariling mga advantages and disadvantages. So, depende na lang po sa inyo. Kung lalo ngayon, mura na bentahan ng H2 na first gen na 2015. Kaya kung makakita kayo ng murang H2, for keeps talaga to kasi rare bike na to eh. Kasi yung H2 Carbon, marami pa sa market. May makakabili ka pa ng brand new. Unlike itong 2015, rare bike na siya, collector item. Pero parehas na silang magiging collector item someday kasi limited lang ang ginagawa nito worldwide. Parang pag alam ko, 100 lang every year ang ginagawa na H2 sa market. Siyempre, inaantay na lahat, sound check comparison. Itong 2015 naka-cut delete and yung 2023 H2 Carbon ay naka-Van Hool titanium full system. So, unahin natin itong 2015.
Ito gamit natin, H2. Yan. Hindi siya sobrang ingay yung idle niya. Yan, marami rin carbon parts, carbon lodi. Grabe, fourth gear, walang buwelo-buwelo. Parang yung torque niya parang naka second gear pa rin. Lakas pa rin talaga ng torque. O talaga yung supercharged power. So yun guys, ang kagandahan nitong H2 na first generation H2, wala pang mga Euro emission dati, kaya hindi siya restricted, mas wild ang makina. Hindi gaya sa mga bagong H2 ngayon. Yung mga H2 carbon ngayon na naka TFT na, may mga Euro 5 emission na yan, may mga restriction na, kaya mas behave na yung makina. Hindi gaya ito, mas nagwawala, mas demonyo kumbaga. Grabe di. First ride natin, ito yung odo niya guys, 2,400 lang. Iwan kaluluwa. So confirm nga, kapag high RPM na mas malakas yung previous na H2, pero dahil lang sa Euro emission yun, kaya siya mas malakas. Pero malakas pa rin, malakas. Iwan kaluluwa eh. So kung gusto mo na ng motor na laging naiiwan yung kaluluwa mo kada piga, ayun, napapasigaw ka at uuhawin ka, matutuyuan ka ng laway. Ito yun. Ito na yun, Kawasaki H2. Tapos yung sigaw, sigaw na napakalupit eh.